Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong maulang araw ng Huwebes. Malapit na ang weekend. Pero isang araw pa po, ito po si Karen sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Shirley. At muli po si Among Jean ng Cathedral. Bumabati din sa inyo ng magandang tanghali dito sa ating Kwentuhang Katoliko. Hindi lang maulan, kundi mabagyong araw ngayon. Mabagyong araw. Yeah. Oo nga po. Although palabas na naman yung bagyong si Falcon. Alam ko nasa Batanes na ngayon eh. Pangalan pa lang, nakakatakot yung pangalan. No? Falcon, no? Para mabalasik. Oo. Ang daming binaha, Among, no? Oo. Tita Shirley, iniisip ko nga po yung mga dinaanan natin sa Bicol. Ay, oo. Naku, kumusta kaya? Although, norte naman yung bagyo wala masyado. Alam ko sa Manila kahapon, tuyo na nakita ko yung picture ng water level sa La Mesa Dam. Very critical na. Maabot na dun sa, lubog na yung tulay na maliit na papunta dun sa watch post nila, sa monitoring post nila sa gitna. Di bale, tayo magdasal para sa ating mga kapatid na binabaha. Yung mga taga-Masantol, yung ating mga coastal communities. Kumusta na po kaya kayo dyan? Mag-text naman kayo kung napapano na po kayo sa inyong mga kinalalagyan. Yeah. Ipagdarasal din namin kayo at kung kailangan ng ayuda, magsabi din po kayo. Though, to another extent, no, itong pagdating naman ng ulan is also of course, no, it is a pleasant, may pleasant na aspect din ito dahil tagal nating hinihintay, no? Ang tigang na lupa, ang tuyot-tuyong lupain, no? Ngayon naman ay nag-e-enjoy. Pero pag yun nga lang napasobra. Oo. Blessing in disguise. Yeah. Oo nga. Sabing ng isang kasakay ko kanina, paman mikiting basakan yan. Yung mga ortelano, yung mga farmers, magsasaka, paman mikiting basa. Ibig sabihin, hindi pa nagsisip in. Oo. Yeah. So, hindi pa daw sila pwedeng magtanim. Kulang pa. Sabi nila dati, June o end of May, na umuulan na, pwede ka nang magtanim. Ngayon, Hulyo na. Kalagitnaan na ng Hulyo. Ngayon pa lang talaga nagsisimula. At bagyo pa po yan, Among. Hindi pa yan yung rainy season talaga. Right. Naku. Pag wala na yung bagyo niyan, balik na naman tayo sa init baka. Sa init. Ayan na, yung sabi ni Pope Francis, kaya kailangan pangalagaan yung ating kalikasan. Otherwise, it strikes back. Naku, naalala ko si Father Dines kahapon. Kasi Tita Shirley, pagkatapos po natin dito kahapon, nakipagkwentuhan din kami ni Among Jean kay Father Dines. At sabi niya, hinomili na daw niya yung Laudato Si nung linggo. Aba, talaga naman, updated na updated. Sabi nga nila, ang Diyos nagpapatawad. Ang tao, kung minsan nagpapatawad, pero ang nature hindi nagpapatawad. Kaya dapat alagaan. Ang ganda ng ating panimula, pero mukhang mas maganda yung ating tatalakayin ngayon. Kasi may kaugnayan yung pagbungad nating tungkol sa ulan tubig. No? Diba, isa sa mga ginagamit nating simbolismo sa ating mga liturgical mga pagdiriwang nating mga pinagpagdiriwang ng mga sakramento is the element of water, no? Ang tubig, ang nakakalinis na tubig. Pero kapag ang tubig ang mismong marumi, yan ang problema. Malaking problema. Yeah, it is a reminder sa atin po na of course ang tubig talaga in its purest form is a symbol of cleansing, no? Meron siyang aspect ng cleansing ang tubig It recalls to us medyo hindi naman sa hindi maganda, but medyo nakakapangilabot gunitain yung the cleansing waters of the flood during the time of Noah. Pinag-uusapan ng baha. Nilubog, baha. Yes, noon ay nilinis ng Diyos, no, ang makasalanang mundo
sa pamamagitan ng tubig. Kaya yung symbolism ng paglilinis ng tubig na yon ay na-carry over sa ating mga sa panahon ng Kristyanismo, ang paglilinis ng tubig in the waters of baptism. No? 'Di ba? Ang paglilinis, maski sa ordinaryong sense lang, mga Hudyo sanay sila sa ganun. Ang tubig ay ginagamit nila hindi aparte doon sa napakahalaga niya, but yung isang aspeto pa rin na life-giving source, tapos yung ding cleansing aspect. Both magkasabay. It's a cleansing and a life-giving element, no, sa nature, sa ating buhay. At ngayon, carried itong simbolismong ito sa ating pagpapahayag ng pananampalataya. That's why may tubig tayo sa yung unang tubig na naalala natin, no, pag pinag-uusapan ng sakramento, ang tubig ng sa Mass, hindi, sa yung baptism, no. Bago ka marunong matutong magsimba, mabibinyagan ka muna dapat. So, yun na yung ating paglilinis ng Panginoon sa kabahaginan sa ating participation dun sa tinatawag nating the effects of original sin, no? Nililinis tayo. And it is also a call for us na ang baptism, the act of being cleansed in the waters of baptism also emphasizes yung tawag sa atin ng Diyos na mamuhay tayo sa buhay na malinis. Among kaya pala yung water, no, symbol hindi lang ng physical cleansing. Very. Pati ng spiritual. Spiritual. Paglilinis ng kaluluwa. Kaya sa binyag, no, yung pinaka material or the pinaka-importanteng aspeto ng pagbibinyag ay yung kapag ang bata ay na pinaliguan na sa tubig ng binyag, binubuhusan ng tubig. Kaya ngayon, ganun din, carrying that on, yung pagbe-bless din, no? Dahil blessing is a form of purification, no? Siyempre, pag nagpapabless ka, dinededicate mo, nililinis mo, binibigay mo sa Panginoon. Kaya, sa blessing din, ginagamit yung holy water. Sa misa kaya yung mga simbahan natin, no, ay may mga, yung naging kaugalian na pagpapasok ka sa simbahan, sa anumang church building, may mga holy water fonts, no, sa mga pintuan, na yun ay pagpapasok nagkukrus sa mga tao, because it is like papasok ka sa templo, you ask the Lord for a cleansing of His presence sa ating buhay. Kaya napakahalaga din no, no? Kaya yung iba kala nila nawala na yung kasi huminto nawala yung may mga simbahan kasi na nawala yung, hindi na nila binibigyan ng halaga yung hindi nilalagyan ng hindi holy nila water. nilalagyan, no. Nga, kung minsan tuyo na. Dati akala ko kaya tuyo kasi summer. Madali naman kasi nalagang natutuyo. But saka may problema ng konti. Lalo na kapag malalaki yung sa mga old na mga, halimbawa doon sa simbahan ng Santa Rita. Di ba malalaki yung cistern ninyo doon, no? Pag kasi maraming tubig, hindi nakukuhang maubos yon. Nakikita mo pinagingitlugan din ng mga lamok. May makikita kang kitikiti na. No? So, you have to be quite careful. Siguro naman, wag naman masyadong marami na stagnant water ang lalabas. Kaya, to prevent that, may mga nag-imbento yung parang water dispenser na kakalabitin mo siya, may Yan, katedral. Meron silang parang lotion dispenser. Naalala ko tuloy yung sa mga malls na mga banyo. Sa banyo. But it is a good, magandang tawag doon. Maganda siyang magandang innovation yan. Pero among alam niyo nung isang beses may nakita akong matalinong ibon. Iniinuman na yon. Pero nung summer kasi yung iba baka maligo pa doon ng mga ibon. Ginawang bird bath. Naliligo yung mga birds din, no? Dito pinag-sprinkle sa sampagitan yung mga nagtitinda. Kumukuha doon. Naku, yung kwentuhan po natin ngayon, itutuloy natin sa ating mga listeners. Kung nais po ninyong magpadala ng mga text messages ng inyong kwento,
ng mga comments o mga tanong, maaari pong ipadala sa mga numbers na ito. Sa Smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. At sa Globe, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Gusto ko rin pong idagdag, no, yung mga nagte-text naman sa akin kasi may nagte-text sa akin doon sa phone ko during the program. Di ko po dala yung cellphone ko, wag kayong mag-text doon. Baka mabasa ng kusinera ng katedral na iwan ko doon sa ano. Naku, si JD Welder. JD, doon. Kung may text po kayo, daan nyo na dito sa mga numbers na ito. Ulitin po natin. Hindi ko makita. Sa Smart, 0918-351-8282. At sa Globe, 0917-363-3738. Ayun. Ayan, nag-feedback na kagad. Haba pong kayo'y nagte-text, pakinggan po muna natin ang magandang tugtuging ito. This would be a history so torn with wars. The sky seems grayer in our hearts. It's grayer in our hearts. I could have sworn it would end in misery, turning still, and we're also learning somewhere hidden out there, something's greater than our hearts. The storms of life may shake our ground, a greater peace still dwells in our hearts. The dreams we build may fall apart. Such a mystery, for the world is yearning still, and our hearts keep burning. We dare to believe there's something greater than our hearts. The storms of life may shake our ground, a greater peace still dwells in our we build may fall apart. A deeper hope still runs in our hearts.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Okay. Yung text ni J.D. Welder, let this water call to mind our baptism in Christ, who by His death and resurrection has redeemed us. Tama po. Right. Kasi sa ating, pansinin ninyo yon, ano? Yung let this water call to mind our baptism. Madalas yung maririnig yan, lalo na doon sa ritual ng penitential rite, kung gagamitin yon. O kaya kung minsan, done in a third person, pag binibless ang katawan ng isang yumao. Kasi basic sa atin, mga Catholic Christians, ang meaning ng water is the cleansing waters of baptism by which we have been incorporated with Christ, no? Sa pamamagitan ng tubig ng binyag, tayo'y naging nakibahagi at nakikibahagi, no, sa buhay ni Kristo. That's why yung practice po na kung uulitin ko din kaya yung pagpapasok tayo sa simbahan, no, as a form of blessing, we are reminding ourselves doon sa mga water cisterns ng mga lalagyan ng holy water or doon sa mga entrances sa simbahan. We do that, yung pagbe-bless, which is a good practice kasi it is our way of being reminded we are members of Christ's body. Mm-hmm. Tayo ay nakikibahagi sa buhay ng Diyos. Yung kasing idea na, tapos yung pa nga, yung nagkaroon ng ibang aspeto yung blessing. Pero, alam niyo po, sa ating mga liturgy, lalo na pag Sunday liturgy, there is a recommended practice. Nasanay tayo dun sa penitential service na I confess to Almighty God, yung verbal na, ano. But, yung pong may isang special form ng penitential rite, yung uumpisahan, imbes na sa pagsasabi lang, kung there is the blessing, no? May special formula po yun. Introduce ng celebrant at the beginning of the Mass. Tapos sasabihin niya, let the waters of baptism, this water call to mind the waters of baptism by which we have been cleansed. And then aawit ang mga tao. Then the priest will lalakad yan sa buong simbahan with the hyssop, no? Yung pong hyssop, yung pambless, no? Bibless niya yung mga tao. He will do the ritual blessing of water. Tapos yung mga tao nag-sign of the cross. Kaya tuwing mabibless kayo, mag-sign of the cross ka. Pagbalik doon, wala na po nun. Pag ginawa yon, wala na yung Lord have mercy, wala na rin yung penitential rite. Mm-hmm. Kaya, then tuloy na sa Gloria, no? Hindi po masyadong malimit na gagawa ito dahil it takes time, no? Biruin mo kung sa katedral, no? Ako, humihingal ako pagdating ko na doon sa... Totoo yan. Pagpabalik. You remember, nung last simbang gabi, ginamit namin yun every simbang gabi. Talagang pagdating ko sa altar, humihingal ako. Hindi ko na maawit yung opening prayer. Kaya siguro, tulad nung, hindi naman po sa lahat ng mga misa nyo, although kung pwede, kung may distancing talaga. Pero kung wala, sunod-sunod yung mga masses, you can always choose only one principal mass, not for you to do that. Siguro, we've been thinking also, we will start doing it again. Although we started doing it some time ago. Yun lang kasi, it will take time. Ito po, Among, may tanong. Kasi nga naman, ang dami-daming tinatawag na holy water, no? Galing sa Manawag, galing sa Lourdes, galing sa Fatima, galing kung saan-saan. Yes, yes. So, yung from 2272, sabi niya, saan nagmumula ang holy water? So, yung ginagamit nating holy water, alin nga ba ito? Yung pong tubig na yan po yung, kung nag-a-attend kayo ng, halimbawa, nag-a-attend kayo ng Easter Vigil, there is the blessing of the new water. Yung pong, doon po binibless symbolically, yung isa, kasi hindi naman magtatagal talaga yung dami mong gagamitin sa tubig, no? Yung tubig na yon, yung doon sa ritual na nakatapayan, makikita nyo po yan eh. Pag medyo pag ang simbahan mo yung nag-prepare sila, tapayan na makikita mo, jar na maganda, may simbolo. Pag medyo high-tech yung parish priest mo, orokan yung nakalagay doon. Nakita ko na, may mga timba,
But of course, it should be a respectable sa site pa lang na vessel. Anyway, yun po yung unang tubig. At the same time, pag naubusan ng mga pare, we can also do our blessing of water, the exorcism of water, the blessing of water. At may practice din po yan, nilalagyan niya ng asin. Ang tinatanong ba't po nilalagyan ng asin? Si J.D. Welder, noong isang araw, nagano saan pinag-usapan natin yung tubig. Nag-text siya, reminded niya ako, sabi niya, kasayo, Monsignor, yung tubig mo nakakapaghapdi ng mata dahil nilalagyan mo ng asin. May exercise. Yung po kasing asin is a practical, may practical purpose yan. Pag nilagyan mo ng asin, maalat ang tubig, hindi yata pwedeng mangitlog ang lamok doon ng mga mata. Hindi niya pupuntahan. Ikalawa, hindi siya maglulumot. Yes. So it's like asin is a kind of preservation for the water. Yes. Preservation. Kasi wag lang marami, no? Mamamatay talaga yung organisms pag inasinan. Yeah, to make it. So, kung minsan naman po, may mga special blessings of water, pwede kayo magpa-bless sa pare. But yung talagang official na ginagamit na dinaan sa proseso ng pagbe-bless during the Easter Vigil. And then yung ginagawa ng pare, ako pag nauubusan ng holy water, nire-remind kami ng sacristan. So before the mass ng umaga, we bless the water again. Mga devotionals na po yung iba na yung sinasabi ng water from Lourdes in France, no? Iba naman yan dahil yun ay talagang sibol naman yun na talagang they say blessed by the Blessed Mother herself, no? Mga devotional na yung mga pinamimigay sa mga religious shops. Among, may tanong pa rin po. Kung kunwari daw, yung bakit kailangan may tubig, yung pag-sign of the cross o pagpasok mo ng simbahan, anong ibig sabihin ng isasawsaw mo muna yung daliri mo sa holy water font? Yeah. Kasi yun nga, yung intention, you intink yourself dun sa tubig na yan. Yun, pumapasok ka sa simbahan, para nire-recall mo din yung nakapasok ka sa pamilya ng Diyos, no, by the waters of baptism. Yung ablution na mini ablution mong ginagawa yan, no, pagkukuros mo sa sarili, it's a reminder. No? Okay. Meron ka bang nabasang ibang meaning nun? Wala naman. Gusto mong pigain sa akin? Mamaya, Among, maghuhukay ako ng libro. Bukas ikuquiz ko kayo. Kasi yung isa, di ba yung iba sabi, ay pag masamang espiritu, yung tubig, no? Yung ginagamit, yung pinapabless nila yung mga lugar sa tubig. Iba yun. May connection din yun kasi di ba dahil paghuhugas nililinis ka. Again, we go back to the symbolism din ng meaning din ng binyag, no? Hinugasan tayo sa kasalanan, hinugasan tayo sa masama. Kaya parang ang espiritu din pwedeng itaboy, no? Ilinisin, no? Sa pamamagitan ng paggamit ng agua bendita. Together, of course, no? Ng ating pananampalataya. No? Kasi pag ginagamit mo lang yung isang simbolismo na wala namang halong paniniwala at pananampalataya, ito'y walang... kung parang winisik-wisik mo lang, ginawa mong anting-anting. Just for the sake of that. Kaya iba yung purpose mo, no? Yung... Kaya baligtarin mo. Imbes na blessing, gamitin mo, bless mo, mamatay ka na sana. So, malayo yun, no? Talagang taliwas dun sa... Curse na yung ginawa mo. Naku, ikaw yung mapaparusahan pag ganun. Okay. So, Among, yung gagawin po natin ngayon, titingnan ulit natin yung mga symbols. Parang review. Yun sa tubig. Hindi, actually, marami pa yun sa tubig niya, no? Yung paghalo ng tubig sa wine, Among. Yes, yung isa sa mga bagay na hindi nakikita ng mga tao at hindi masyadong visible sa tao ay yung pagsasama, yung kapag po sa preparation of the gifts, no, kung mapansin ninyo, may dalawang cruets, may isang sisidlan ng alak at may sisidlan ng tubig. Ang naging impression po ng mga tao, yung lalagyan ng tubig ay panghugas ng pare. Hindi po.
minsan kasi dahil sa being practical, doon na rin ang ginagamit na panghugas ng pare. But in reality, it should be different. Iba yung tubig na pinanghuhugas sa kamay, sa ablutions ng pare after the offering. Pero yung pong tubig talaga that is carried in that beautiful container called the cruet, kakambal ng alak, ay yun po yung minimix sa alak. Ang sinasabi ng pare, by the mystery of this water and wine, may we come to share in the divinity of Christ who humbled himself to share in our humanity. So, ang alak at tubig na pinagsama calls to mind the union of our humanity with that of Christ's divinity. Parang langis at tubig. Yung langis at tubig, maghihiwalay naman yon, no? Hindi pwede. O nga pala, no? Ang langis at tubig ay symbol daw naman ng hindi pwedeng magsama. Ito, kasi po, pag nilagyan mo ng tubig yung alak, magmimix talaga yan. No? You will not distinguish the water from the wine. Yung mga pabiro noon, Father, nakita ko, nilagyan mo pa ng chaser na tubig yung alak mo. No? Yung mga manginginom, mas naintindihan chaser talaga. Sasabihin nila chaser. No? Pero yun po ay recalling yung, kasi nasa offering na tayo, no? Yung mismong sa pagmimix nun, naghalo ang tubig at ang alak, nagsama ang ating pagkatao sa nakisang o nakishare tayo sa buhay naman ng Diyos, yung mixing na yon. Yung pong isang water, simbolismo ng isang tubig naman yon, no? Pero yung ablution, pagkatapos naman nun, ay pag tinaas na ng pare, no, before the consecration, makikita nyo po, pag naayos na ng pare, no, yung water and wine sa altar, nagawa na niya yung blessed be the Lord, blessed are you Lord God of all creation, maghuhugas siya. Yun po yung ritual cleansing. Yung paghuhugas na yon ay dalawang purpose na. Actually, practical yung purpose kasi hahawakan mo ng sacred species ngayon. Tapos kung ano-ano pa yung nahawakan mo baka, pati yung bote, tapos yung in-offer baka sa misa na iba, no? Kumisa, di ba, nag-offer sila ng prutas para hindi mga muy mansanas yung kamay mo, no? Para bago mo. It is actually a momentous preparation of the minister, a reminder for him that the hands that will hold the species ngayon, ng body and blood, should be clean. Yung po'y personal na paalala sa aming mga pare that our hands were consecrated and let them be clean. Hindi lang physical cleaning, of course, but that would symbolize the cleanliness of our souls, of our minds. Ngayong itataas na namin sa Diyos yung sakripisyo. Yung ablution na sinasabi mo, Among, yung parang kumsan pitsil yung nakikita namin. Oo. Kung minsan pitsil, kung minsan naman parang magandang barang mga basin. Palangganitang basin, no, may tubig. Usually binubuhos dapat talaga 'yon. Yung tanong po dito, yung ginagamit daw po ba ninyo sa consecration na tubig at pati na rin yung ginagamit na panghugas ng kamay, yun po ba ay holy water? Hindi po. Hindi po yun ang ginagamit namin. Water pong malinis ito na kasi hindi siya dahil makakonsagra yan, may hahalo siya doon sa wine, no. It should be clean water, no. Kasi nga po kung yung holy water na may asin ang nilagay doon, makakontaminate siya. Kailangan should be just plain pure water. Malinis na tubig po 'yan. Okay. Hindi po 'yan ang holy water, no? Hindi po 'yung blessed water. Ito po, yung mga EMDC daw ba, may sarili ba silang ritual cleansing? Kasi napapansin daw nila sa ilang parokya, parang may naghuhugas din ng kamay. Wala po sa liturgy na ang mga ministers, kasi ang magka-cleanse lang talaga yung presider, no. Maski kami naman po mga pare, no, hindi naman kami naghuhugas lahat. Biruin mo kung celebrate kaming mahigit na 150 pare, maghuhugas kami, matagal 'yon, no? Kaya and that is ritual cleansing po. It's part of the ritual.
nagtaka rin ako kung bakit na-extend sa mga EMDC. When I asked, kasi doon din sa mga pinuntahan kong parokya, no, meron sila. No? Pagkatapos naghugas na, sabay doon sa pare, binupuntahan din ng mga nights, naghuhugas talaga sila. Sabi ko, bakit? Hindi, kasi ritual cleansing is not part of hindi sila kasali doon. So, ano yon? Ayon daw ay paglilinis nila sa kamay bago magpa-distribute ng communion. My point is this, no, your hands should be clean before you come for Kaya dapat pag ikaw ay magsiserve ngayon, nilinis mo na yung kamay mo. Diretso ka na dun sa posisyon mo dun. Huwag ka nang kung ano-ano pa yung bubutik-tikin mong hawak-hawakan, nakalimutan yung susi. Totoo yun, no? For hygienic purposes, no? Kailangan malinis na yung kamay mo. Before pa. Huwag kang maglinis dun sa mismong And I see no point doon. Bakit? Naalala ko si Father Ed, may nirereklamo isang beses. Sabi niya, alcohol pa yung pinaglilinis nila. Nabanggit na natin yan, no? Nung when we discuss about the EMDC, di ba may nagtanong kung minsan may sobrang bango na. The other extreme naman po ay yung, kasi totoo naman, no? The EMDC, the ministers, hindi lang sa mga ministers, maski kami mga pare, malinis yung daliri, dahil yung external na yon, no? At pagkatapos, maayos na walang amoy sigarilyo. Okay, pabango. So, yung iba, para matanggal yung amoy ng sigarilyo, lalagay ng baby cologne na pasobra. Tumatayid. Ano yun? Tumatayid. Dumidikit yung amoy sa hostya. Kaya ang mga tao that is the extreme naman. Na, hindi mo kailangan. So, kung kayo'y nangangamoy sigarilyo ang kamay nyo, the best thing to do, wag na kayo manigarilyo. No? Kasi di mo naman maaalis talaga yon, no? O kaya kung talagang naninigarilyo, huwag ka manigarilyo bago ka mag-serve. Yung sa bagay, this is accident, dagdag pa lang. Yun namang mga paano ko yung nagpapamanicure pa? Ay, mga yam din. Mamula-mula pa po yung mga daliri pag siguro kalabisan na rin yan, no? Magpa-manicure the day before. Manicure or ayusin lang na malinis. Importante malinis yung kamay mo at walang amoy. And then, kaya nga may purificator pa yan. To let people see that may hawak na panyo, may purificator, ay para pakita din na may respeto ang paghawak mo bilang isang ministro, no? Kaya sinasapin mo ba yung kamay mo pa sa paghawak doon sa sacred species na yun? Ito po related, hindi na sa misa, pero after the mass daw, bakit po pati yung from 8102, bakit po pati mga image ng mga santo winisikan po ninyo sa parokya ng Most Holy Name of Jesus sa Barangay Bitas sa Arayat? Yung mga nagiging pari doon, laging nagwiwisik ng tubig after ng misa habang awit ang Marian song. Pati sa mga kapilya, ginagawa din yun. Okay. Yan ang remnant. Meron po kasing ritual ng salve. Lalo na pag may celebration of the Blessed Mother. At usually po, kung mga pare, no, natatandaan pa nila, pag Vespers namin, yung pong Vespers ay yung panalangin ng gabi, no? Bago kami matulog, meron kaming, we sing the Salve Regina. This is a very Dominican, I'm sure this is a very Dominican tradition. Na carried on, na napunta sa iba. As to end the night, bago kami umalis, we sing the Salve. And part of the Salve Regina is, binibless binibless kami kami mga seminarians. Again, ritual of cleansing, and then again, reminding us, we are members of Christ's body. Matutulog na tayo. So it's a blessing. At the same time, a reminder. Siguro yon, may mga pare na ginawa yung practice na Marian devotion na yan. Actually po, bless din yung statue ng Blessed Mother. No? This is just part of the whole. Pero palagay ko, to do it at the end of the Mass, I think we will need to ask our liturgists kung talaga the propriety of that. Pero para sa akin, ang blessing, kung sa misa mo na rin lang gagawin, do it dun sa umpisa. Yun ang piniprescribe kasi ng GIRM. No? Yung
the penitential rite and blessing. O baka naman kasi kung yung blessing of water ay na baka may after the mass may mga special blessing like yung Father's Day o lahat ng mga tatay magpunta kayo dito sa may mga paring ganun gagawin yun but that is at the end of the mass labas na ng misa. Baka may okasyon among memorial or piyesta ng Berhen? Right. Siguro, no? May mga ganyan. But yun po ilabas na ng misa yan. No? Siguro, it just happened na magkasunod ginawa nila. Meron pang isang practice yung sa presentation of the gifts. May mga gumagamit ng blessing ang pare, binibless. Yung mga nag-offer. Ay nagdala ng offering. Wala sa GIRM yun. Kasi duplication of blessing. Dapat makita mong misa at the beginning, parang pag nag-bless ka sa loob pa rin, parang naduduplicate para kasi pa ang yung final blessing na ganun ay pantapos na rin yun. So, pang-umpisa at pang-tapos. Pag nilagay mo sa gitna, baka magkaroon ng tawag doon, crossover ng meanings. Ha? Hindi dapat among medyo fini-face out na pala natin. Yes. Siguro, nakaugalian yun kasi may mga tao kasing very peculiar. Kung sila pag nadapuan sila ng holy water, no? Again, we are verging on baka may superstition na ng kaunti yan. No? That's why you have to correct the practice. No? Yeah. Folk Catholicism na yun. Right. Siguro, naningaos mo kanita, manusigaya mong kareta uling ay among mas kaburi po at ang mababless la. Pwede mo naman gawin sa ibang wag pag minix mo kasi medyo iba na yun Ay baka naman among kasi din inabutan na ni among yon at hindi na tinutuloy na lang From 3297, water that became wine in Cana reminds us that the ordinariness of water is used by God to bring about extraordinary blessing. Yes. Blessed be God forever. JD? Well there. Oy, humili ko kasi yan sa sa wedding. Yung the water. Becoming the simple water, simple element becoming a delicious wine. No? So, parating sinasabi, sa kasal, ganyan din, no? Pareho kayong ordinaryo sa tulong ng inyong pagmamahal at pag-iibigan at sa pananampalataya sa Diyos, you will transform each other into a sweeter and more more delicious, pangit naman. A sweeter person, a better person, a better wine. No? Yun ang milagro ng pag-aasawa. Which will never happen to me and to us. Pag may nakarinig na naman yan, among magiging... Ako, si JD, alam na niya yan ngayon. Okay. Eto po, may tanong, pwede bang mag-bless ng ordinary water ang mga EMDC para gawing holy water yon? Ang blessing po ay sa isang ordained minister. Hindi po pwedeng mag-bless ordinarily under normal circumstances ang isang hindi ordained minister. Kailan po yung hindi ordinary? Bawa, may provision pag wala yung pare, no? Nagkasakit yung pare, mililibing na lang yung tao. The EMDC can conduct yung prayer service kung wala talaga, no? But pero yung water na magbe-bless ng tubig naman, hindi. Hindi ba dala na nila yung holy water? Dala na nila yung holy water, meron na. Pero from water to bless, siya ang magbe-bless, hindi. Kasi di ba, yung sabi natin, kapag kunwari emergency situation, ordinary person pwedeng binyagan yung namamatay na bata. Pero hindi naman siya magbe-bless ng tubig doon. Clean water yun. Ito naman po, tanong din, kailangan po bang na i-bless ng holy water ang mga karo na gagamitin bago mag-procession? Karo. Yes, kasi ang blessing din naman of course, iba na yung aspect na ngayon ng blessing sa mga objects, no? Kapag bine-bless mo yung mga objects dinededicate mo sa Panginoon, no? Kung papaano din sa water sa baptism, we were dedicated to God.
Ito naman ngayon, dededicate mo sa gamit sa pananampalataya for the service of God's people. Doon iba yung may meaning din siyang counter, pero iba na ang thrust ng meaning noon. Parang nagpa-bless ka ng scapular, yes. Mga icons. But remember, dahil yun din ay gagamitin mo kasi sa persona mo. You don't bless the objects for themselves. No? Kaya dala-dala ng tao no? Okay. Tapos may tanong din po. Siguro, actually, related ito dun sa tanong kanina yung sa Bitas Arayat na nagbe-bless. Sa Quiapo daw po, yung nagsisprinkle o nagbe-bless din with holy water sa mga nagsisimba habang pinapatugtog yung himno ng itim na Nazareno. Mm-hmm. So, similar po yun. Yes. And then, kasi yung pagbe-bless na niyan, meron ng mga sacramentals na doon involved. But let's not forget parate yung hindi for any superstitious practices yan, but it's a reminder, kayo nabinyagan kay Kristo, you are dedicated, itong bagay na ito ay devoted for the service of God's people. No? It is all for God's glory. JD, noted yung iyong text sa akin. Pag-uwi ko mamaya, sasagutin kita. Mag-break po muna tayo bago natin ituloy yung mga susunod na topics. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko. Kumusta po ang mga nasa Chancery? Yan. Sina Father Pep siguro nagla-lunch ngayon. Kasama si Ching Press. Pinakain naman tayo ng Sabado, di ba? Right. Ang sarap ng pagkain nun. Kasama sina Carmela, sina
Angie, hindi siguro si Apong Dong, yung may isang dong pa. Sa ating mga katekista, no, na nakikinig ngayon, our katekista sa katedral, ang ating mga kakwentuhan sa barangay, sa parokya ng San Matias, may nakikinig, no, sa Santa Rita, parokya ng Santa Rita. Kumusta ko po, Ken? Si Maresi, nagte-text na po. Ma'am Resi, kumusta kayo po? Yan ang kung kayo po ay nangangailangan ng magandang musika para sa litanya, hingan po ninyo ng tulong si Ma'am Resi. Pero gawin nyo na po yung litanya nyo. Huwag yung kailangan tapos na. Natabunan tayo ng mga questions. May tinatanong ka kanina sa blessing ng mga bahay. Yung blessing sa bahay. Mga tinatawag na house blessing. Ako, house blessing. No, housewarming. Ano kaya yung housewarming na ako din tinatanong ko kung anong ibig sabihin ng housewarming. Bakit nauso yun? Buti nga ngayon, wala na, hindi na sinasabi. Pero during some 20 years ago, kukumbidahin ka, sabi, housewarming po namin. Ano yan, pinapainit ang bahay? Kasi di ba, pag yung bahay papagawa, sa class ko yan. Pinalalamig ang bahay, na house colding, no? Sa management, bakit daw yung warmth? Bakit housewarming? Ibig sabihin, yung structure na generic, na made out of wood and cement and kung ano-ano, you warm it with love. Warm it. Siyempre, with the Holy Spirit din. Well, anyway, yung house blessing sa atin, common yan, no, sa ating mga Katolik. In fact, it is being encouraged, no? It is one of the sacramentals po. And we also use holy water dito, of course, no? The sacramental is one of the many liturgical blessings whereby ang pastor or a parish priest in sprinkling the house and the family living therein begs God to sanctify, the place and them. Where it is an annual event, it happens, dito sa atin sa Pilipinas, hindi ginagawa ito. Yung renewal of house blessing. Oh. Yes, annual yan, no? Every Easter season, or in some areas also, sa Epiphany. Alam mo, Karen, itong practice na ito, it's a beautiful one kung maliit ang parokya mo. This is the chance that the parish priest can visit the houses. Sa Italia, very, very strong ang practice na ito. Alam mo, yung parish priest, pagkatapos ng Easter Sunday, takot na takot. Ito yung pinaka, ako siguro, dahil tumulong ako sa mga Italian parishes noon, mag-abroad muna tayo. I work in a parish, nabigla ko doon yung practice na yun. Kala ko isa lang, ay buong parokya pala. Alam mo, Karen, 3 weeks, the whole duration ng Easter season, may schedule ka. Isang area, isang sitio, naghihintay sila. Pupuntahan mo yung mga bahay. I-renew. Meron sa special form of blessing. Actually, sa mga book of blessings, the family is most of the time, the family will be there. And that's the time also that you have to bring your holy oils. Dahil yung mga matatanda nila, mga may sakit sa bahay, they will ask you also to anoint them. And then, may counting painom, kape, counting merienda, pakakainin ka, uuwi ka. Then, padadalang ka ng mga Easter cookies, yung mga luto nila, no? And then, of course, kasama na rin yung, kuminsan, may pakimkim, may sobre, no? And then, ang nakakatawa pa, pag pupunta ka sa bahay, kuminsan, wala yung may-ari, may letter siya doon. Naka-indicate doon, the key is nandito. Tapos, bukas po ang bahay. You do the blessing. Bless mo sa kanila. And then, doon sa table, may note ka, no? Isang cake na maliit nakasulat doon, for father or for this. Thank you very much for blessing the house. Pag hindi mo pinuntahan yan, i-remind ka nila. Ang Easter season is winter pa doon, no? Or springtime. Malamig pa. Malamig. Spring. Nung doon sa parokya ko sa Benevento, no? Umuwi ako, tapos may driver naman na. Sasamahan ka ng isang driver. The whole day, wala kang gagawin. Pag-uwi ko, puno ng cookies yung sasakyan. It's a lovely practice, but then it's the time you meet the families. No? They greet you. Kung minsan nga, sabihin, dinner. Pag dinner kayo, sunod mong hinihintay ka doon sa kabila.
Ano na lang. Sus, loaded ka sa kape nun. Sa painumin ka ng kape, coffee, chocolate. Hindi pwedeng tanggihan. Hindi. Ay, nako, the Italian sabi. Yung tanong po, kung may mga renewal of the blessing of the homes daw, may renewal din daw ba yung pagpapabless ng mga sasakyan at mga pets? Yung pets, alam ko, sa Feast of St. Francis. Right. No. It's, kasi ko naman yun devotional na doon na sa individual, no? Ako, pag sinabi, papabless nga. Kasi parati nating nasa isip, papabless sa yung sasakyan, iisipin mo bago dahil bago, no? But no, minsan papabless sa'yo, kwadrado na yung gulong no? Hindi. Bigyan sabihin, siguro, naalala lang niya, gusto niyang pabless. O kaya, and then yung isa pa, yung aksidente kasi, muntik ng papabless nila, no, bilang pasalamat. It acquires on a meaning yung tanong na, maski na lang ba, papabless. Alam mo sa mga bahay, di ba? Yung natanong mo kanina yung house blessing, no? Parati ko sinasabi, blessing sa bahay. Sige, magbe-bless po tayo. And then, I always tell them, it should be bago, wag yung sa pagkain. Kasi may nangyayari, pupunta ka sa house blessing, nagpakain na sila. Tapos iikot-ikot ka doon, no? Makikiraan ka doon sa mga kumakain. Basta nabibless mo, pati yung nagugulat. And sa blessing, pati banyo, di ba, binubuksan. Ako natatakot ako kung nangyari, nagkaroon ako ng trauma na. Bless. Banyo pala yung isa. Pagbukas ko, meron tao sa loob. Pagbungad kong gano'n na Ang sigaw pa naman niya, hindi lang yung, hi, Father! Lamong! Ay, nakuha mo. Kaya ako naman, dispo, kumusta ko po? Tuloy ko na ako lang nakita. No? Kaya pag nakalak, pag nagbabless nga, pag nakalak, huwag mo nang pilitin, no? Among talaga. Sometimes funny things happen, no? Hindi mo ni-intend. But that adds color pa din doon sa celebration na lang, no? yung mga kumsan nagdadala ng sapatos, papabless yung sapatos. Yeah. Ano yun? Para mas mahaba yung lalakarin. Ito po, from 6973, Among, okay po ba na magwisik ng holy water sa pamamahay namin sabay pagdasal sa Psalm 23? The Lord is my shepherd. Mm-hmm. There is nothing I shall want. In verdant pastures He gives me repose. Yeah. Yun naman po'y pag-antanda ng krus ninyo paggabi, no? Hindi actually you don't bless it now. Yung akto ninyong yun, hindi naman blessing as if it is you're taking the place of the priest. Kung hindi, para din yung sa simbahan, available yung water, nagkukrus kayo, no? Yes. And you are reminding yourselves, and it's a good practice, no? A father sa mga anak niya, no? Tandaan mo, anak ka ng Diyos. Huwag kang demonyo, ha? Kasi, bless. Magpakabait. Pakabait ka. Yung iba mo nagbe-bless sa mga bata, ginuguhitan ng cross sa ulo. Yung mga matatanda, no? Because the head is always the highest ng pagpapasakop natin sa Diyos pag hinawakan tayo sa ulo. No? Naku, oras na naman. Pero ito, last question lang, Among. Sabi, this is from 8427. Tanong lang daw po niya kung yung St. Camilo sa cathedral may novena po ba? Parang di po namin nakikita. Nandun po sa yung si St. Camillus, nandun na kay yung sa kinuha sa prison prison apostolate and then sa mga may sakit, no? Pinakiusap na yung kasi daming inintroduce yung kay St. Camillus na. Pero pag may misa pag piyesta po niya, of course, piyesta yan parati. Kung kailan ba ang piyesta ni St. Camillus? Naku, tanungin natin si Among Jason. Yeah, yung pag mimisa mo naman yan ha? Parang July 14. Nilagay yun dun sa nasa CWL room dati yun At yung tanong na isa, kung may adoration chapel daw ba sa cathedral? Wala po tayo. At ano po yung mga oras ng confessions? Sa confession po, meron kaming penitential service every first Thursday of the month sa cathedral. Every first Thursday po, yung hapon, may communal celebration of penitential rite.
Tapos we invite yung mga paring mag-umpisa. Kung meron naman po kayong daily sa mga confessions naman po, outside of that, approach us and we will give you time. Nasa Pero, makaschedule i-schedule po namin kayo. Wag lang po yung magmimisa na kami tapos puntahan nyo kami doon. No? Nasa Makabali Chapel daw po. Prepare for the... July 18 siya. Okay. Umabot na, naku, overtime na tayo. Ngayong araw na ito, pasalamatan po natin na maganda yung ating episode na maraming mga tanong at yung mga susunod na tanong, noted po yan lahat. Susubukan nating sagutan uli bukas. Tapusin po muna natin ang ating araw na ito sa isang dasal. Let us place ourselves in the presence of God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And may Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. At si Among Jin po to, huwag kayo masyadong magbabasa, maski sa holy water, baka sipunin kayo. Ito po si Karen sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo